Mga brother, welcome back sa ating motorcycle walk-around review. Today's episode mga brothers, titignan na natin ang pinakabagong version o version 2 ng Samurai 155 ng Euro Motors. By the way mga brothers, nandito pala tayo ngayon sa Mitsukushi, Olongapo City Branch. At bago tayo magpatuloy mga brothers, kung gusto nyo pong suportahan ang ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo at wag nyo pong i-skip ang ating ads para po sa ating suporta dito sa ating YouTube. At kung sa Facebook naman po kayo nanonood, wag nyo rin pong kakalimutan i-follow at i-share ang ating episode. So mga brothers, let's go sa go! Get ready. Drop the beat. At sa wakas mga brothers, on the wheels, nakita na nga natin itong in person, itong Samurai 155. Matagal-tagal na nga natin itong hinahunting dito sa Mitsukushi, Olongapo City Branch. At sa wakas meron na, at hindi lang yan mga brothers, version 2 pa. So mga brad, pakita ko muna sa inyo in 360 view itong scooter na ito. Ito po yung sa kanyang side profile. And by the way pala mga brothers, bago natin ikutan na pakita sa inyo, gloss white po itong nire-review natin. And then meron po silang matte black finish. Ito yung pangalawang gusto kong kulay. And then meron silang matte blue. And then wala sila rito yung matte green. So apat na kulay po yung nilabas nila. Dito sa version 2 parang binago nila yung kulay, color scheme, and also pati yung decal style nitong Samurai 155, no? So meron tayo ritong badge ng Samurai 155i, syempre, no? May Euro Motor doon sa engrave sa baba, sa kanyang panggilid, ESP Plus, syempre. Sa features ng kanyang makina, meron tayong Samurai dito, water cooling, and then Euro Motor 155 CBS. Dahil meron siyang CBS, mamaya tignan natin yung mga preno niyan. Okay, sa kabilang side, ganun din yung approach. No, ayan, no. So yung front facing, oh, di ba? So ito mga brad, ano to may kalakihan itong scooter na to kung compare natin sa Icon 110 nila na compact scoot, ito po 'yun. Di ba? Nagkaroon na tayo ng review tsaka walk-around review nito pero pag nagkaroon ng bagong version, ikutan ulit natin. Ito yung likod ni Samurai 155 mga brother, oh. Di ba? Puan, napaka-solid din. Alright. So mga brad, start tayo rito sa kanyang front facing mga brother. Alright, so meron tayo ritong maliit lang naman na windscreen, no? Black po yan, then may sticker dito ng Euro Motor. Sobrang tibay po yung pagkakatornilyo niya mga brothers. And then going dito, meron tayo ritong badge ng Euro Motor, yung pinaka emblem po nila, no? I can tell yung kanyang white is parang pagka-pearl na may glitters effect. Gloss finish po ito at masasabi ko naman makapal po ang pintura na ginawa rito ng Euro Motor, no? Pailawin natin yung kanyang lighting system, on natin para po makita nyo. Ayan, no? So dito pala makikita na natin ang kanyang daytime running lights mga brado. Tagus po yan, no? Parang nota sa music. And then yung turn lights nya LED rin. Syempre pa yung daytime running lights natin LED. Going naman dito sa kanyang headlight, no? Naka-split headlight po ito mga brothers na may apat na bumbilya. Ito yung low beam, high beam natin para makita nyo. Tapos yung high beam nya, ayan. So nakakasilaw po talaga. White po yan, no? And then kung nahihinaan kayo, pwede nyo naman pakabitan ng mini driving light dito sa ilalim para mas maganda ang datingan. Yung kanyang mga dulo po matutulis, no? Pointed po yan, no? Which is represent ng pagiging sporty look niya dito sa kanyang front profile mga brothers. Ang ating fender dito is flexible na rin po. Pwede nang sumabay sa mga Japanese brand, walang problema yan mga brothers. Naka front telescopic port po tayo dito. At sa preno, gumagamit po ito ng front disc brake na may 2 piston pot caliper. At di lang yan mga brothers, sinamahan pa ito ng combination braking system ng Euro Motor for the safety natin sa preno. Meaning mga brothers, pagka pinreno nyo po yung likod, sasama po yung harap ng 40 to 30%, sa likod po is around 70 to 60%, 60 to 70 pala, sorry, no? 14 inches na gold mugs ang meron tayo rito. Isa ito sa mga selling point ni Samurai, sigurado ako, yung gold mugs na ginawa nila. And then may tire size tayo na 100 by 80 at 14 inches, tubeless ito mga brad. No, cordial po ito at ang kanyang compound po is soft na rin kahit wag na kayo magpalit, lalo na sa mga masiselan dyan. Okay, going dito sa kanyang rear profile mga brothers, meron tayo ritong matte black finish na grab bar.
Parang ulo ni Batman to, may sungay pa, no? Pointed ang ating dulo ng fairings dito. At meron tayong LED na taillight. Ganda. Pagka namimreno siya, preno natin para makita nyo. O di ba, umiilaw itong gitna, mas kitang-kita, mas malakas, no? At ang ating fender extension dito o rear fender po, plastic po 'yan, bakal po ito. May ilaw yung plaka, yan, mas maganda para mas kita. Reflector at ang turn lights natin dito, external po ito na LED na rin. Flexible po 'yan. So, hindi kayo masyado mag-worry kung matatabig, hindi siya mababali. Single shock po yung ating rear suspension dito, mga brother. Ayan, non-adjustable na po ito. At kagandahan, naka-disc brake na rin tayo sa likod. At hindi lang yan, mga brother, 2-pot piston caliper pa ito, di ba? Saan ka pa? Meron po tayo ritong upright position na muffler sa likod. And may tire hugger tayo dito na half lang naman yung laki pagdating dito sa kanyang gulong, no? Tire size natin dito, mga brad, 120/70 at 14 inches. Cordial po ang brand yan. Sabi ko nga, naka-tubeless na rin ito. So, wala naka-hassle-hassle kung mapaplatan kayo ng mga maliliit na butas, no? Naka-CBS po ang features ng preno. Okay, mga brothers, side profile naman ang pag-usapan natin, mo. So meron tayo ritong malapad na gulay board. Ayan, may texture siya, so para hindi tayo basta-basta nadudulas pag nakatapak na. Utility hook, mga brad, at nandito po yung kanyang baterya. Silyado naman po ito, so kahit papaano hindi kayo mag-aalala kung mailulusom nyo sa mga mabababang baha. Alright, no, ang tapakan ng pilyon natin, aluminum po ito, mga brothers. At maganda at solid po yung pagkakagawa ng air cleaner o air filter nila rito. Ayan po yan, no? And then yung panggilid, okay din, no? Matte black finish siya. Bakal po ito, mga brad, no? Mayroon tayong Samurai 155i dito na badge. Ayan, and then yung sabi ko nga, meron tayong Samurai dito na sticker, water cooled Euromotor 155, no? May kill switch ba ang kanyang side stand? Meron. Ayan, so hindi po to mag-on pagka naka-engage yung kanyang side stand. Alright, tignan natin yung kabilang side profile nya. So ganun din naman, malinis lang naman, hindi naman siya yung maraming sticker pa, no? Which is pagka ganito yung approach, napaka premium tignan. Meron tayong CBS sticker dito sa kanyang side profile, mga brothers. At sabi ko nga, yung upholstery, ang kapal, mga brad, pang automotive ang ginamit. Tsaka ito talaga, gustong gusto ko to. May pagka-classic approach sila rito sa upholstery nila. Single tone lang po, pero makapal yung upholstery. Solid na solid, mga brothers, no? At ang ating underseat, malaki na rin siguro, around, maglalaro ito ng mga 15 to 20 liters. Nandito po yung lagay ng coolant nya. And then yung helmet dito, siguro half face, open face kasya rito. Around 6 liters po ang ating gas tank dito, mga brothers, no? At siguro papalo po ito ng 45 to 50 kilometers per liter na fuel consumption. Depende po sa bigat nyo, no? Riding behavior at sa mga dadaanan nyo pong kalsada. Alright, mga brothers, bike fitting para dito sa bagong version ng Euromotor Samurai 155, no? For the reference, mga brothers, meron lang po akong height na 5'4", and then may reach ako sa braso na 20 inches at meron lang po akong bigat o build na 53 kg. Kung gagawin niyo po ako reference, mga brothers, ganito po ang itsura. Okay, for the seat height, mga brothers, meron siyang seat height na 775 mm. Mababa lang po siya. Pero mga brothers, bubuka ka lang po kayo ng konti dahil po malapad yung kanyang upuan, mga brothers. Pero ganun pa man, bibigyan naman kayo nito ng komportable na riding experience. Sa ground clearance niya, mga brothers, mababa siya ng minimum 120 ang kanyang ground clearance. So sa mga malalalim na lubak po, dahan-dahan lang po tayo rito, especially kung meron tayong angkas. And then, mga brothers, kung pag-uusapan naman natin ang bigat nitong Samurai 155 version 2, meron lang po siyang dry weight na 108 kg. Kung lalagyan nga po siya ng engine oil at ipupultang, baka po ito ay umabot ng around 113 kg to 115 kg. Ngunit ganun pa man, mga brothers, magaan pa rin ito para sa isang 150cc na e-scooter, no? Ang ating riding position dito, mga brothers, upright po ito. At ang gusto ko sa kanya, makipot lang po yung kanyang handlebar. So madali po natin ito masisingit sa mga traffic na sitwasyon, sa mga pasilyo, and also sa mga masisikip na parking lot, mga brothers. Ang 10 radius ng ating manibela, mga brothers, standard po ito, o sabihin na natin malaki, at madali natin maitulak yung motorsiklo, mga brothers, dahil magaang at mababa lang yung kanyang seat height. So hindi po kayo mahihirapang sakyan, i-manage
o patakbuhin itong si Samurai 155 ng Euromotor. At ang ating baon ng front suspension, malalim po ang kanyang baon at swabing-swabe yung kanyang rebound. Dito kaya sa likod, no, meron din. So I guess kung matetest ride natin ito sa mga gusto magpahiram dyan, sigurado maganda rin ang performance nito, especially pagka nagko-corner na. So mga brothers, bike fitting, approve po. So mga brother, dito tayo sa kanyang meter panel, no? Of course, this is a digital, colored na po yan mga brad. So meron po tayo rito makikitang clock, no? Yung left and right niya, ayan, magkahiwalay, mas maganda, no? Meron tayo rito temperature ng ating makina, and then battery check, RPM natin, and then odometer at saka speed meter natin mga brothers, fuel meter natin, engine check, high beam indicator. Ito, no? So ayos pala, halos lahat ng mga pangangailangan natin nandito na. Alam ko ano to dito mo babaguhin, no? Parang touch lang yung pagbabago niya o button. Touch siya, no? Tapos meron tayo rito proud ownership emblem ng Euromotors. And then pag-uusapan naman natin dito sa kaliwa, meron tayo ritong handle grip sakto sa isang kamay. End bar natin plastic lang dito, at meron lang po tayong non-adjustable lever na preno rito. Good thing may flash light, flasher. No, low beam, high beam, busina sakto sa thumb. Malakas. Ayaw ko na subukan, nabibingi sila left and right sa ilalim mga brothers. Standard po ang side mirror natin na pasado sa LTO. Sa kanan naman, meron siyang features na stop start system. Yan, una natin. Handle grip, same approach. Nandito ang ating bukas ng ilaw. Ayan, so ma-advise ko po buksan nyo na lang lagi, no? Ang ating starting, yan, naka silent starting na po yan mga brother, no? Wala ka pong maririnig na redondo dyan. And then non-adjustable po ang ating brake lever dito. Same din naman yung ating side mirror, no? At syempre pa, bago ko makalimutan, wireless key na po itong si Samurai 155 o yung tinatawag nating smart key features, no? So meron po tayo ritong alarm, no? I guess ito yung kung bubuksan mo siya, ito yung alarm, and then yung answer back key, ito yan, sigurado yan, 2 piraso po yan, no? So nandito po yung pihitan niya kung gusto nyo pong i-on. And then yung seats button, at meron po tayo ritong malalim na pockets, isa tsaka 2 po. Ito close pocket naman nito, ayan, no, para mas safety. Pwede nyong lalagyanan ng tubig to, no, basta marami kayong pwede mailagay. At syempre pa mga brother, hindi rin mawawala rito yung USB port, ayan, no. So sa mga nagcha-charge, nagna-navigate, pabor na pabor to kasi hindi na kayo magpapakabit, no. And then may takip pa yan, so hindi basta-basta papasukin ng tubig. Alright, so dito sa baba pala, yan, makikita nyo naman dito yung view kung gaano kalaki yung kanyang gulay board o yung kanyang floorboard. Siyempre may utility hook yan, sabi ko nga kanina. Okay mga brothers, pag-usapan na natin kung anong meron sa makina. So mga brothers, meron po siyang sagad na takbuhan na 14.5 horsepower at 8,500 RPM. Habang kaya naman itong sumibat o umarangkada ng 14 Nm of torque at 6,500 RPM mga brothers. Meron lang siyang electronic starting at naka-silent starting siya mga brothers. Siyempre pa, naka-liquid cooled dito mga brothers dahil po mataas ka ang compression ratio ng scooter na ito. So mga brothers, 150cc to be exact, single cylinder, single overhead cam na 2 po yung kanyang bad. Then fuel injected na rin po ito, so kaya po kahit papano malakas at may katipiran ito sa gasolina dahil nilagyan nila ng ESP Plus o Enhanced Smart Power na features. Okay mga brother, so mga brothers, natapos na po nating ikutan itong bagong version ng Euromotor Samurai 155 na version 2. So ngayon mga brad, alamin na natin yung kanyang presyo. Sa kanyang cash price mga brothers, meron po itong 88,900 pesos. Ngayon naman mga brad, kung gusto itong kunin ng hulugan o terms, magdidipi lang po kayo ng 5,000 pesos. Sa 1 year mga brothers, meron kayong huhulugan na 9,199 pesos. And then sa 2 years, meron po kayong huhulugan na 5,401. And then kung 3 years nyo po ito kukunin, meron po siyang babayaran na 4,135 pesos. So meron po tayong rebate na 300 pesos. And then meron po tayong free helmet, tools, at syempre pa 3 years LTO registration. So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo itong bagong version nitong Euromotor Samurai 155. Ito nga yung version 2. At ano-ano pa ba yung mga gusto nyong paikutan sa mga motor ng Euromotors, comment nyo na rin ang inyong suggestion. Once again mga brothers,
Maraming salamat po sa pagsama nyo sa Walk Around the View. At huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. At kung gusto niyo pong suporta na ating YouTube channel mga brothers, huwag niyo pong skip ang ads. Kung dito naman kayo sa Facebook nanonood mga brad, mag-follow na kayo. At syempre pa, i-share nyo naman ang ating episode para sa konting suporta. Once again, I'm Ark of Short Moto. Ride safe and cheers!